ay tungkol nga po dun sa 7 ways, no? 7 ways to please God. Amen po ba? So yan po ang ating tinatalakay po natin, 7 ways to please God. No, yan po yung ating pong at tayo po ngayon ay nasa ikalawang pag-aaral ng sa unang ways, no, ay yung pagsunod o obedience. So ito po pinag-aaralan natin, kaya natin tinatalakay ito ay upang gantimpalaan po tayo ng Diyos, no? Kasi nga po ang sabi nga sa Bible, nabasa natin na di po ba na imposible na ang sabi po rito, hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. So, imposible po na makapagbibigay lugod ang Diyos sa taong walang pananampalataya. Dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. So, ang Diyos po, kapag hinahanap mo natin siya, nagbibigay po siya ng gantimpala. Alam po ninyo yung mga tao sa panahon ngayon, meron silang mga favorite na verse at ang isa sa paborito po nilang talata yung sa Jeremias o sa Jeremias 29:11 na ang sabi doon, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan nyo. At plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. At kaya lang natatapos na po nilang basahin doon na yun nga po ang na sa English pa nga alam natin yung English niyan for I know the plans, di po ba? Sabi po sa Bible, no, sa English, so basahin ko po rito yung favorite nilang verse, no, sa Jeremiah 29. For I know the plans I have for you, says the Lord. So narinig pa nga natin to kay Senate President, no, yung bagong Senate President natin ngayon na ating pong pinagpipitagan, no. Sabi, for I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. In those days when you pray, I will listen. No, nasa ano na po tayo sa verse 12. In those days when you pray, I will listen. That's verse 13. If you look for me in earnest, you will find me when you seek me. So yung talata po na yon, may kasunod na sabi, kung magkagayon, tatawag at mananalangin kayo sa akin at diringgin ko kayo. So, alam ng Diyos yung hindi maaring magkamali ang Diyos eh. Ang Diyos, alam niya kung paano niya tutuparin ang mga plano niya sa atin para sa kabutihan natin. Yung plano niya na sa kabutihan natin at hindi para sa kasamaan. Plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. No? Pero may kasunod na talata doon, ang sabi, kung magkagayong, tatawag at mananalangin kayo sa akin at diringgin ko kayo. Kung lalapit kayo sa akin ng buong puso, tutulungan ko kayo. So, yan po naman ang sinasabi ng banal na kasulatan na sabi nga kanina, no, hindi nakalulugod sa Panginoon yung walang pananampalataya. At kung lalapit naman tayo sa Panginoon, tutulungan tayo ng Panginoon. If you will seek me, you will find me. Matatagpuan natin. Kaya yung sinasabi dito na siya ang naggagantimpala sa taong humahanap sa Kanya. So yung may magandang kinabukasan ang Diyos sa iyo, may mabuti siyang plano sa iyo sa kinabukasan mo, sa buhay mo, pero tatawag ka sa Kanya, mananalangin ka para malaman mo kung ano yung mabuting future mo, kung ano yung blessing sa iyo ng Panginoon. At ang sabi doon, at hahanapin mo siya. So, kailangan mo siyang hanapin ng buong puso at tutulungan kaya. Kaya nakalagay po rito, siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya.
Amen po ba? Kaya yung magandang kinabukasan, mga blessing na inilalaan sa atin ng Panginoon, para dun yung sa naghahanap sa Diyos, sumasampalataya sa Diyos, naniniwala sa Kanya, nananalangin, kaya ka nananalangin, naniniwala ka sa Kanya, tinatawagan mo siya, para hingin mo sa Kanya ang kalooban ng Diyos sa iyo, sa buhay mo, sa kinabukasan, at yun yung gantimpala na matatanggap mo, yung plano ng Diyos sa iyo na mabuti. Amen po ba? Kaya nga itong paksa po natin, tinatalakay po natin yung 7 ways to please God. No, yung mga dapat nating gawin o 4 na daan upang gantimpalaan tayo ng Diyos sa mga taong naghahanap sa Diyos. At yung una nga po na tatalakayin po natin ngayon, yung paksa ngayon po natin na yung una, yung pagsunod or obedience. Ano po ang kailangan mong gawin para mabigyan lugod mo ang Diyos? Ang sagot dyan, yung pagsunod sa Diyos or obedience. At ang sabi nga, ang salita ng Diyos ay hindi lang para magkaroon tayo ng kaalaman. Ito pong itong Bible, ang salita ng Diyos o ito pang Bible, hindi po lamang para magkaroon tayo ng kaalaman. To gain knowledge, na para bang pupunta tayo sa eskwelahan o mag-aaral tayo sa paaralan. Sa halip, ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay para baguhin tayo, to transform us, to renew our mind. Yung pagbabago na nangyayari lamang kapag tayo sumusunod sa salita ng Diyos. Alam po ninyo, maraming karakter, no? Maraming Bible characters o tauhan na binabanggit sa Biblia na kung saan sila ay masunurin sa Diyos. Subalit ang ating kaunting malalaman ngayon ay tungkol po kay David, no, na isang pastol at tagapangalaga ng mga tupa nung bata pa siya, na naging pinakadakilang hari, no? At ang sabi nga kasi sa Bible sa kanya, sa Gawa 13:22, ang sabi po sa Gawa, no, Kapitulo 13, versikulo 22, nang alisin ng Diyos si Saul, pinalit niya si David bilang hari. Itong sinabi ng Diyos, nagustuhan ko si David na anak ni Jesse, susundin niya ang lahat ng iuutos ko sa kanya. So, yun po yung sabi, no, sa susundin niya ang lahat ng iuutos ko sa kanya. Yung sinasabi po sa kay David, sabi nga po, aalisin ng Diyos si Saul na hari, yun po yung kauna-unang hari sa Israel, ipinalit niya si David. No? But God removed him, Saul, from the kingship and replaced him with David. David, a man about whom God said, David, son of Jesse, is a man after my own heart. No, yun po yun yung God's after own heart. David, no, siya ang ipinalit sa kingship, no? Siya po yung anak ni Jesse, a man after my own heart, for he will do everything I want him to, no? For he will do everything I want him to. So sa Tagalog, susundin niya ang lahat ng iuutos ko sa kanya. Kaya po yung nakapagbibigay po ng kaluguran sa ating Panginoon Diyos, yung pong tayo po ay sumusunod sa Diyos kagaya po ni Haring David. Kasi ano po ba ang nangyari doon po sa hari, na kauna-unang hari ni si Saul, no? Siya po yung unang hari, di ba, si Saul? Ano po bang nangyari at bakit siya pinalitan ng Panginoon Diyos? Kasi sabi, nang alisin ng Diyos si Saul, ipinalit niya si David. No, pagbabasahin po niya sa unang Samuel, Kapitulo 15, basahin na lamang po niyo doon yung kwento ron. Ang sabi po sa banal na kasulatan, si Saul sumuway po sa Diyos, lumabag po sa utos po ng Diyos. Kasi po may utos ang Diyos na mababasa diyan sa 1 Samuel chapter 15
na kailangan yung kakalabanin nilang mga kalaban, di po ba? Yung sabi nga po doon ay dapat patay niya lahat. Bata, matanda, lahat ng mga hayop, no, ay kailangan dapat po patayin lahat. Wala pong ititirang buhay. Pero nabasa natin sa banal na kasulatan nung pinuntahan po ni Propeta Samuel at hukom itong si Saul, siya po ay nando sa Gilgal ay naghahandog ng mga nasamsam nila na mga hayop, kasi ang ginawa po pala nila at pati ng mga tauhan niya hindi po, sabi po sa Biblia, no, pinuntahan ni Samuel si Saul do sa Gilgal. Nang magkita sila, binati siya ni Saul, pagpalaing ka sana ng Panginoon, sinunod ko ang mga utos ng Panginoon. Sabi po kagad ni Saul. Pero sinabi ni Samuel, kung totoong sinunod mo ang utos ng Panginoon, bakit may narinig akong ingay ng mga tupa at unga ng mga baka? Sumagot si Saul, ang mga iyon ay ang pinakamagandang tupa at mga baka, dala ng mga sundalo galing sa Amalekita, yun yung kaaway nila. Hindi nila pinatay dahil iaalay nila sa Panginoon na iyong Diyos, pero maliban sa mga iyon, pinatay na naming lahat. Ay sagot, sabi po ni Samuel, tumigil ka. Pakinggan mo ang sinabi ng Panginoon sa akin kagabi. Kasi po, nag-usap po ang Panginoon, no, at saka si Samuel kagabi bago niya puntahan. Ano po yung pinag-usapan nila? Ang sabi po, no, ng Panginoon kay Samuel sa verse 10 ng 1 Samuel 15, no, nalulungkot ako sa ginawa kong hari si Saul, sapagkat tinalikuran niya ako at hindi sinunod ang utos ko. Kaya nung marinig po yun ni Samuel, labis siyang nalungkot, nabagabag at nanalangin siya sa Panginoon nung buong magdamag, kasi no, yun ang sinabi ng Panginoon sa kanya. Nalungkot ako na ginawa kong hari si Saul, sapagkat tinalikuran niya ako at hindi sinunod ang utos ko. Yun yung dahilan kaya naman nagpunta si Saulo. Kaya sinabi ni Samuel, kahit na maliit ang tingin mo sa sarili mo nung una, pinili ka pa rin ng Panginoon. At pagkatapos ay inutusan kanyang ubusin ang lahat ng mga makasalanang Amalekita, no, at labanan silang hanggang sa maubos silang lahat. Pero bakit hindi ka sumunod sa Panginoon? Bakit dali-dali niyong sinamsam ang mga ari-arian nila? Bakit mo ginawa ang masamang bagay na ito sa Panginoon? So yun ang utos ng Panginoon, no? Lipulin lahat, no, patayin lahat, no, yun ang sabi ng Panginoon. Inutusan ka na ubusin lahat ang makasalanang Amalekita, labanan sila hanggang maubos silang lahat. So wala pong ititira. So kaya sabi po ni Samuel, bakit mo ginawa ang masamang bagay na ito sa Panginoon? Kaya yung hindi po pagsunod sa Panginoon, masamang bagay po yun di po ba? Ayon dito sa ulat dito sa unang Samuel, at nalulungkot ang Panginoon doon sa ginawa na yun ni Haring Saul, no? Kaya sumagot pa si Saul, sabi niya, pero sinunod ko ang Panginoon, ginawa ko ang inuutos niya sa akin, binihag ko lang si Agag, ang hari ng mga Amalekita, at nilipol ko ng lubusan ng mga tao sa nasasapukupan niya. Pagkatapos kinuha ng mga sundalo ko ang pinakamagandang tupa, baka ang mga bagay-bagay na nasamsam sa digmaan at nakatalagang wasakin ng lubos, dinala nila ang mga ito sa Gilgal para ihandog sa Panginoon. So yun ang alibay niya. Hindi namin inubos lahat, yung mga tupa, yung mga hayop na matataba, magaganda, para ihandog namin sa Panginoon. Pero sumagot si Samuel, mas nalulugod ba ang Panginoon sa mga handog ninyo kaysa pagsunod sa Kanya? Kaya yan po yung sinasabi po na memoryado ng natin, di ba?
it is better to obey. Obedience is better than sacrifice. Diyan po nang galing yun eh. Ang pagsunod sa Panginoon ay mas mabuti kaysa mga handog. Ang pakikinig sa Kanya ay mas mabuti kaysa paghahandog ng mga taba ng tupa. Tapos ang pagsuway sa Panginoon ay kasinsama ng pagkukulam at katigasan ng uloy kasinsima ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil sa pagsuway mo sa salita ng Panginoon, inayawan ka rin niya, no, sabi dito, inayawan ka rin niya bilang hari. Yan po yung istorya, no, sa nangyari kay Saulo. Sa mga tuwid, napakalaking kasalanan ang hindi pagsunod sa Diyos. No, uulitin ko, sabi nga po dito, yung pakikinig sa Diyos ay mas mabuti kaysa maghandog ka. No, kaysa simba ka ng simba, o halimbawa bigay ka ng offering o ng handog, kasi ganun po yung handog kasi dati sa Old Testament, nagdada sila ng tupa, di ba, ng bull, no, katulad ni halimbawa ni Elkanah at saka ni Hannah, no, taon-taon nagpupunta sila sa Shiloh, sa templo ng Panginoon, sa bahay ng Panginoon, naghahandog ng sakripisyo, sinusunog yun eh, at inihahandog, at ang pare ang gumaganap po noon, no, nung paghahandog na yun, yung ayon sa linya ni Aaron. So sabi ng Panginoon, mas nalulugod ba, sabi po ni Samuel, mas nalulugod ba ang Panginoon sa mga handog ninyo kaysa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Panginoon ay mas mabuti kaysa mga handog. No? Ang pakikinig sa Kanya may mas mabuti kaysa paghahandog ng mga taba ng tupa. Ito ang malupit. Ang pagsuway sa Panginoon ay kasinsama ng pangkukulam, no? Yung witchcraft. At ang katigasan ng uloy, yung stubbornness, no? Kasinsama ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kasinsama ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Isipin mo naman, para kang sumasamba sa hindi tunay na Diyos. Kaya po, napakalaking kasalanan ang hindi pagsunod sa Diyos. Yung pagsalangsang sa utos ng Diyos o paglabag, pagsuway sa kalooban ng Diyos, yan po'y kasalanan. Kaya po ang naging resulta nalungkot ang Panginoon eh. At sa pagkalingkot ng Panginoon, sabi niya, at sa Diyos mismo nang galing, tinalikuran ako. Ganun po ang pakiramdam, ang tingin ng Diyos sa taong hindi sumusunod. Tinalikuran niya ang Diyos, no, at hindi sinunod ang utos ko. Dahil sa hindi po pakikinig, hindi pagsunod sa Diyos, iyon ay pagsuway at ang katinggasan ng ulo, di po ba? Pagsamba sa Diyos-Diyosan, alam na natin kung ano sumunod na pangyayari na ginawa ng Diyos, di po ba? Inalis siya, pagkatapos sa unang Samuel 16, talatang 4, sabi rito, umalis kay Saul ang Espiritu ng Panginoon. No, umalis. No, yung Espiritu ng Diyos, yung Espiritu ng Panginoon, umalis na kay Saul, binawi na ang Espiritu ng Diyos. At ang masaklap pa noon, pagkabawi ng Diyos, ng Espiritu ng Panginoon, dinalaw naman siya ng masamang Espiritu na nagpapahirap sa kanya. Sabi po dito sa Biblia, no? At pinahihirapan siya ng masamang Espiritu na ipinadala ng Panginoon. No, umalis siya. Alam natin yan kung napapanood nyo sa Prime Video ngayon yung The House of David, magandang panoorin. Pinapakita doon yung si Haring Saul kung paano siyang pinahihirapan ng masamang espiritu. No? Magandang panoorin yun yung sa Prime Video, yung House of David. Nasa season 2 na yata. No, ang Diyos po nagpadala ng masamang espiritu para pahirapan siya. Tapos malinaw po ang na pinahihirapan kayo ng masamang espiritu na ipinadala ng Diyos. Kaya binawi ng Espiritu, pinadalan pa ng Espiritu na masama na nagpapahirap sa kanya. Dahil po sa hindi niya pagsunod. Kaya po, halimbawa, ito sa atin po, sa ating aplikasyon sa panahon naman natin ngayon. Paano po tayo gagantimpalaan ng Panginoon? Hinahanap natin ang Panginoon.
nananampalataya tayo sa Panginoon. Umaasa tayo sa Panginoon, pero meron po tayong susundin. Halimbawa, pagdating po sa kaligtasan, papaano ka naligtas? O paano tayo nalinis sa ating mga kasalanan? Paano po tayo napabilang kay Kristo? Di po ba? Yung ba ay dahil lang ba sa naniniwala ka, sa isip mo lang na ako naligtas, ako nalinis, no? Dahil naniniwala ako kay Kristo. Kasi yan po yung matagal ng issue na yung by faith alone, no? Grace alone, no? Wala po tayong against po doon no? Pero yung pananampalataya at yung biyaya ng Panginoon, although wala ka naman mababasa sa Biblia na faith alone o grace alone, para malinis ka sa iyong mga kasalanan, buti babasahin ko po sa inyo. Ang sabi dito, sa unang Pedro 1:22, ang sabi po mga kababayan, at dahil sumunod na kayo sa katotohanan, at dahil sumusunod na kayo sa katotohanan, malinis na kayo, no? Sabi po rito, malinis na kayo sa mga kasalanan ninyo. Kita po ninyo mga kababayan, diyan po ang linaw, no, na ang sabi po, malinis na kayo sa mga kasalanan ninyo dahil sumusunod na kayo sa katotohanan. Yan po, malinaw po yan. So, may sinusunod. Ano po yung sinusunod para malinis ka sa kasalanan? Katotohanan. No? O, kaya, ang tanong, paano dumating ang katotohanan? Paano dumating ang katotohanan sa iyo at sa akin? O paano dumating ang katotohanan sa buhay natin? No, para tayo malinis sa kasalanan. O, siyempre, pag nalinis ka sa kasalanan, napatawad ka sa kasalanan, maliligtas ka. Di po ba? Ang sagot po dyan, sinagot po yan ni Apostol Pablo dito po sa Epeso. Pakinggan po ninyo sa Epeso 1:13, kayo man ay napabilang na kay Kristo. Yan po yung tanong natin. Paano ka napabilang kay Kristo? Paano ka naligtas? Paano ka nalinis sa iyong kasalanan? Dahil sumusunod ka sa katotohanan, nalinis ka. Sabi po, malinis na kayo sa mga kasalanan ninyo dahil sinusunod ninyo ang katotohanan. Kaya ang sabi rito, kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan, ang magandang balita kung paano kayo maligtas. So kita po ninyo, paano po tayo naligtas? Dumating sa atin yung katotohanan. No? Yung katotohanan dumating sa atin. Paano dumating sa ating katotohanan? Narinig natin ang katotohanan. Kaya yung katotohanan po, ang sabi po rito sa banal na kasulatan, narinig nila. No? Kayo man ay napabilang kay Kristo, o kayo man ay napatawad sa inyong kasalanan, kayo man ay naligtas. No? Sabi, nang marinig nyo ang katotohanan, ang magandang balita kung paano kayo maligtas. At sa pagsampalataya ninyo sa Kanya, ibinigay niya ang banal na Espiritu na Kanyang ipinangako bilang tanda ng pagmamay-ari na kayo ng Diyos. So, kita po ninyo mga kababayan, diyan po, no? Yung katotohanan, dumating sa atin yan kasi narinig natin yung katotohanan. At yung katotohanan na yun, na narinig natin, yun ang magandang balita kung paano kayo naligtas. No? At sa pagsampalataya ninyo sa Kanya, ibinigay niya ang banal na Espiritu na ipinangako bilang pagtanda na pagmamay-ari na niya kayo. Kaya sinabi po ni Apostol Pablo, napakalinaw sa Roma 1:16 na hindi ko ikinahihiya ang magandang balita tungkol kay Kristo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Una sa mga Hudyo at gayon din ang mga hindi Hudyo. Sapagkat ipinapahayag sa magandang balita kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao. So kita po ninyo sa pangangaral ng salita ng Diyos, sa paghahayag ng magandang balita na narinig natin at narinig nila nung una, itinuring sila ng Diyos na matuwid.
At sila po inaligtas nung sila itinuring ng Diyos na matuwid dahil sa magandang balita tungkol kay Kristo. At yun nga po sinasabi rito, na ang magandang balita tungkol kay Kristo, ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Kaya sinabi doon, di ba, sa binasa natin, sa pagsampalataya ninyo sa Kanya, o kay Kristo, nung marinig ninyo ang katotohanan, ang magandang balita tungkol kay Kristo, naligtas kayo. Naging matuwid kayo. Itinuring ng Diyos kayo na matuwid. No? At sabi nga, naligtas kayo. Napabilang kayo kay Kristo. Kaya po yung pagsunod, kaya nasumunod tayo kasi narinig natin yung katotohanan. No? Kaya po may talata pa sa Biblia, no? Pakinggan po ninyo, babasahin ko po sa inyo sa Roma. Ano po ang sabi dito? Sasampalataya lang ang tao kung marinig niya ang mensahe tungkol kay Kristo. At maririnig lang niya ito kung may mangangaral sa kanya. May mangangaral sa kanya. So kita po ninyo, dumating ang katotohanan, no, na tinanggap natin, na sinampalatayanan natin. Yun na nga po yung magandang balita tungkol kay Kristo, no? Kaya sabi, sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo. So, kung sabi nito, at maririnig lang niya ito kung may mangangaral sa kanya. Kaya sa kaligtasan po, ayon sa Biblia, sumunod ka sa katotohanan para malinis ka. At yung katotohanan na ipinangaral na narinig nila, yun nga po yung narinig ninyo ang katotohanan, ang magandang balita tungkol kay Kristo kung paano kayo naligtas. Amen po ba? So kaya po ang dapat nating maunawaan dito na may kasangkapan po ang Diyos para marinig mo ang katotohanan, na para maituring ka ng Diyos na matuwid, malinis ka sa kasalanan, at sabi nga rito, sa pagsampalataya ninyo kay Kristo, ibinigay niya ang banal na Espiritu na kanyang ipinangako bilang tanda na pagmamay-ari na niya kayo. Amen po ba? No? Dahil ang banal na Espiritu ang katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos ang ipinangako niya sa atin bilang mga anak niya, hanggang sa matanggap natin ng lubos na kaligtasan, at dahil dito papupurihan siya. At yun naman ang sinasabi dito, yung banal na Espiritu, sabi po naman sa Tito 3:5, pakinggan po ninyo, masaganang ibinigay sa atin ng Diyos ang banal na Espiritu sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas, upang sa kanyang biyayay maituring tayong matuwid at makamtan natin ang buhay na walang hanggan na ating inaasahan. So, para matanggap pa natin ang buhay na walang hanggan na ating inaasahan, dahil nga po ipinagkaloob sa atin, yun yung pagmamay-ari na tayo ng Diyos, tinataka na tayo ng banal na Espiritu sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas, upang maituring tayong matuwid. Yun, binanggit niyan kanina na yung magandang balita nung sinampalatayanan natin ay itinuring na tayong matuwid at makakamtan na natin ang buhay na walang hanggan na ating inaasahan. Pero meron pong nangaral, katulad halimbawa, paano ba ang dapat nating detalyadong sundin para matanggap natin ang banal na Espiritu na tungkol po sa masaganang balita ni kay Kristo. Ang sabi po rito, nung mangaral po si Apostol Pedro, Gawa 2:37, so nung marinig iyon ng mga tao, so kita po ninyo, no? Nang marinig iyon ng mga tao, so tumagusyo ito sa kanilang puso. So may mangangaral na mangangaral sa iyo, parang katulad ko, nangangaral ako, nagtuturo ko. Kaya nagtanong sila kay Pedro at sa kanyang mga kasamang mga apostol, mga kapatid, anong dapat namin gawin? Sumagot si Pedro, sa kanila si Pedro, magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan. So inutusan sila magsisi. Yan yung
sakop sa katotohanan para ikaw ay maligtas, magsisi. At pagkatapos, magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo at mapapatawad o malilinis ang iyong mga kasalanan. At matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. Sapagkat ang banal na Espiritong ito ay pinangako para sa inyo. Di po ba? At sa inyong mga anak. Kaya nga po, meron pong kasangkapan na ipinangaral at doon sa ipinangaral ng mangangaral, doon ay sinabi sa atin kung anong gagawin natin, katulad nga nito, no? Nung marinig nila yung pangaral, ano ang gagawin namin? Magsisi kayo at magpabautismo, magsisi ang bawat isa sa inyo sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan. So, pag natanggap mo na yung napatawad ka na sa kasalanan mo dahil nagsisi ka na at nagpabautismo, yun ang katotohanan na dapat sundin, tatanggapin mo na. Sabi, yung matatanggap ninyo ang kaloob ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. No, kanino natin tatanggapin yung banal na Espiritu? Ayan, ang linaw po, sabi, masaganang ibinigay sa atin ng Diyos ang banal na Espiritu sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Si Kristo po ang nagbibigay ng banal na Espiritu na ating tagapagligtas upang sa kanyang biyaya'y maituring tayong matuwid. So, kita po, para sabi sa grace ni Lord, sa kabutihan ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon, makakamtan natin ng buhay na walang hanggan dahil tayo itinuring ng matuwid. No? Yan po ang dapat nating maunawaan. At sabi nga po, dahil tinanggap natin ng banal na Espiritu, di po ba, kay Kristo, meron po tayong sinunod. Kaya nga ang linaw po na sinasabi sa banal na kasulatan, sa mga gawa 5:32, sabi po, nagpapatunay kami na ang lahat ng ito ay totoo at ganun din ang banal na Espiritu na ibinigay ng Diyos sa lahat ng sumusunod sa Kanya. So, ibinibigay ng Diyos yung banal na Espiritu sa taong sumusunod sa Kanya at binibigay ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Kaya ano ba ang ginagawa mo noon bago mo natanggap ang Espiritu? Di ba? Kung ikaw ay may banal na Espiritu na, ano ba ang ginawa mo noon? Ano ba ang ginawa mo? Di ba? Di nakinig. Di ba? Bago mo natanggap ang Espiritu, nakikinig ka sa tagapangaral na ipinapangaral sa iyo ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Amen po ba? Ang linaw po yan. Kaya po yung mga taga-Galacia, sinabihan po ni Apostol Pablo, sabi niya, ito ngayon ang gusto kong itanong sa inyo. Tinanggap nyo ba ang banal na Espiritu dahil sa pagsunod sa kautusan o dahil sumampalataya kayo sa magandang balita na napakinggan nyo? Ang linaw po yun, di po ba? Tinanggap nyo ba ang banal na Espiritu sa pagsunod sa kautusan o dahil sa sumampalataya kayo sa magandang balita? Sa napakinggan ninyo. Yung magandang balita tungkol kay Kristo. Hindi po yung sa Old Testament. Hindi mo natanggap yung banal na Espiritu dahil nagpatay ka ng tupa o pumunta ka sa pare. Hindi na yung Old Testament Di po ba? Hindi mo matatanggap kundi dahil sumampalataya kayo sa magandang balita na napakinggan nyo. At yung magandang balita na yan na napakinggan nyo, nabasa natin kanina, at narinig nyo tungkol kay Kristo. At ano nangyari sa iyong pakikinig ng tungkol kay Kristo? Pinaniniwalaan mo at napakinggan mong mabuting balita tungkol kay Kristo, kaya ang naranasan mo sa pakikinig at paniniwala kay Kristo, naranasan mong humingi ng magtawad, nagsisi sa iyong mga kasalanan, at naranasan mong magpabautismo.
Dahil ikaw ay naligtas na o nalinis na pagkatapos linisin, di ba? Hugasan sa lahat ng mga kasalanan, masaganang ipinagkaloob sa iyo, no, ang banal na Espiritu, ang Espiritu Santo na ipinangako. Amen po ba? Kaya po napakalinaw, kaya nga sabi, ipinagkakaloob ang banal na Espiritu sa mga taong sumusunod sa Kanya. Amen po ba? Kaya yung aplikasyon natin dito na napakahalaga po ng pagsunod sa Diyos, sa katotohanan, no, ng mula nung kanina binasa natin na ipinangaral yung katotohanan, no, at nalinis, diba? Yun po yung kabuuan nung pangangaral, no, yun yung pong sinabi nga po na ni Apostol Pedro. Pero yun po yung aral sa pagsisisi, aral sa bautismo, aral tungkol sa kasalanan, yung mga aral na tungkol sa banal na Espiritu na matatanggap mo. Kaya nung marinig nila sa dami ng ipinangaral, anong gagawin namin? Kaya sabi nga sa Bible, nung una, alipin kayo ng kasalanan, pero salamat sa Diyos dahil ngayon buong puso ninyong sinusunod ang mga aral na itinuro sa inyo. Amen po ba? Buong puso na sinusunod ang mga aral na itinuro sa inyo. Para po maligtas. Di po ba? Kaya yan yung utos ng ating Panginoon para po tayo maligtas. Gagawin ka munang alagad ni Kristo. Susunod ka sa mga utos ni Kristo. Utos po lahat ni Kristo yun dahil magandang balita tungkol kay Kristo. Kaya yan po yung utos sa atin lahat bilang mga tagasunod ni Kristo. Sabi, di ba? Sabi ni Kristo, kaya nga puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. O, di ba? So, bautismuhan niyo sila in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. No, ang babautismuhan, yung tagasunod ko, kasi ipinangaral sa iyo tungkol sa pagsampalataya. Kaya nung marinig ninyo, di ba? Tinanggap natin yung banal na Espiritu. Kaya tinanggap man ninyo yung banal na Espiritu dahil sa sumunod kayo sa lumang tipan, sa kautusan, o dahil sa nakinig kayo. Yan ang sabi po ni Apostol Pablo ng mga magandang balita tungkol kay Kristo. Kaya nga nung nakiniwala ka kay Kristo at dahil nilinis ka ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang dugo, dahil yun po ang malinaw ang kamatayan ni Kristo, di po ba? Sabi po sa Bible ay sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo, ng ibig sabihin ay pinatawad ng mga kasalanan natin. Kaya napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Amen? Tapos binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa para maunawaan natin yung magandang balita. Kaya purihin ang Panginoon dahil nung tumanggap ka ng mga aral na yan, na sabi nga po yung mga nalinis ka sa iyong mga kasalanan. Hindi po isang aral lang. Ang sabi po sa Bible, hindi po pananampalataya lamang. Ang sabi ng banal na kasulatan, noong una, alipin kayo ng kasalanan, pero salamat sa Diyos dahil ngayon, buong puso ninyong sinusunod ang mga aral na itinuro sa inyo. No, mga aral, hindi isang aral lang. Kaya nga sabi ng Panginoon, pagkatapos na sila ay bautismuhan, yun ang utos po sa mga alagad, no? Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi, lahat ng tao, lahat ng bansa, at gawing silang tagasunod ko. No? Kaya nga sabi, make disciples of all nations. Tapos, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Pagkatapos, teach them. No? Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Hindi po natatapos doon sa nakinig ka lang. Kundi may pagsunod. No, parang katulad kay Saul, oo nga, narinig niya. Pero hindi naman niya sinunod. So, parang
Marami ngayon na napakinggan lang naman talaga ang aral o yung ebanghelyo. Pero ang tanong, sinunod ba? Kaya kung hindi sumunod, katulad yan, hindi sumunod sa mga aral, baka alipin pa rin ng kasalanan. Kung hindi ipinagkaloob ni Kristo yung banal na Espiritu, di po ba? Hindi ipinanganak sa Espiritu. Kung hindi nagsisi, hindi sumunod sa, hindi talaga na narinig ang mabuting balita tungkol kay Kristo, kasi ang mabuting balita tungkol kay Kristo ay kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, at ituturing siya ng Panginoon na matuwid, malinis na sa kasalanan, pinatawad na. Kaya magsisi kayo, sabi, no? Talikuran ninyo ang inyong kasalanan, magbalik loob sa Diyos. Yan po yung utos para guminhawa tayo. Yan po ay napakalinaw sa banal na kasulatan. Gusto mo ng blessing, gusto mo ng biyaya, ang linaw po dito, sabi, kaya ngayon kailangan magsisi na kayo at lumapit sa Diyos para patawarin niya ang inyong mga kasalanan, at matatanggap nyo ang bagong kalakasan mula sa Panginoon. Pagkatapos ipapadala niya si Kristo, no? Ipapadala niya si Jesus, ang Kristo na itinalaga niya noon para sa inyo. So kita po ninyo, kaya yun yung ipadadala, kasama natin si Kristo. Yun din po yung sinabi na turuan nyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, lagi ninyong akong kasama hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kapag ikaw ay sumunod sa ipinangaral po. So, hanggang dito na muna tayong muli, at tayo po ay magtatapos na muna, no? Hanggang sa susunod, tutuloy po natin itong pag-aaral, sapagkat ito 7 ways to please God, no? 7 kaparaanan upang tayo po tumanggap ng gantimpala sa taong talagang nagsasaliksik, naghahanap sa Diyos.